At inumpisahan na nga nating mag-exercise dyan. Bakit ganun? Kapag sila ang nag-exercise, parang ang dali lang sa kanila. Ang hirap pala nito. Nakakailan pa lang ako dyan ay parang pagod na pagod na. At si Kapi nga ay parang gusto niya ata akong patigilin. Nag-aabala ka lang dyan. Gaganyan-ganyan ka pa ay kakain ka din naman. O diba kahit aso ayaw maniwala sa akin. Sabi niya tuloy, ano ba, bumaba ka na dyan. Ako'y nahihirapan sa'yo. Kesa nga mag-exercise ka ay maglaro na lang tayo at tapos maglaro ay paliguan mo na lang ako. Hindi yun nagpapakahirap ka pa dyan. At ayan nga, nagharutan na nga laang kami dyan. Masyado nga tong pikon na pikon palagi si Cafe. Nilalaro na nga ay nagagalit pa. Aba naman Cafe, masyado ka naman kasing maarte. At dahil nga pasaway ako ay inaasar ko nga din siya. At habang inaasar ko nga, abay naaasar din. Kaya nga ang ginawa ko, kinis ko na lang para hindi magalit. At ayan nga, hindi pa ako nakontento ay tumayo pa ako para bumaba siya dyan sa kama. Kaya ayan, sumunod naman siya sa akin. At dahil nga pasaway tayo, bumalik ulit tayo dyan sa kama. At tinawag ko naman siya. Sunod naman si magagaliting Cafe. Gustong-gusto nga pala niya yung ganyan nilalaro siya. At mas gustong-gusto niya yung nilalambing siya. Kapag may ibang aso nga pala kami hinaharot ay nagagalit siya. Masyado nga palang silosa yan si Cafe. Gustong-gusto lang na siya lang yung binibebe. Aba naman, Cafe. At ayan nga, tapos na kami magharutan. Paliliguan na nga pala siya dito. Tapos ang ginawa pa, hindi muna siya naligo, kumain muna. Sabi niya, teka lang, kakain muna ako bago ako maligo. Para isang toothbrusha na lang. At yan nga, hindi pa nga niya inubos yung pagkain niya. Ganyan nga palang kumain si Cafe, masyadong makalat. Lagi pang may tira. Laging hindi inuubos yung pagkain niya. Kaya sabi ko, tara na, maliligo na tayo. O diba maglalakad lang yan, pakimbot-kembot pa. Sa tagal niya nga maglakad, binuhat na nga lang siya dyan ni Sheena para paliguan. Sabi tuloy ni Capi, agoy, ayokong maligo. Nilalamig ako. Kaso wala na akong kawala, binuhat na ako. At yan na nga inumpisahan ng paliguan ni Sheena si Cafe. Una pa nga lang ay gusto nang basain si Sheena. Paano naman kasi nagpagpag agad. At pagkatapos nga basain ni Sheena si Cafe ay sinabunan niya na din agad ito. Sa kapal nga ng buhok ni Cafe, ang tagal-tagal bumula nung sabon. Grabe talaga yung buhok ni Cafe, sobrang kapal. Kaya dapat kapag papaliguan siya, kukuskusin siya ng maayos. At dito nga ay nilalasahan niya pa yung sabon kung ano nga daw lasa. At pagkatapos nga siyang sabunan ay binanlawan niya na rin ito agad. At sa wakas nga ay natapos na siyang maligo. Ayan naman ang gagawin niya, magpapagpag naman siya. O diba sa kapal ng buhok niya, ang daming tubig na lumabas. At hindi pa nga nakontento si Sheena sa pagpapagpag niya, pinigaan niya pa ito. Ano to? Nilabhan? At ayan nga, ang dami nga lumalabas na tubig. Kaya halos lahat ng paa niya pinagpipigaan ni Sheena. At ayan nga, nag-aantay na nga siya na kunin at patuyuin ni Sheena. Ibo-blower nga pala siya dyan. Ayan o, siya na yung kusang nagpapatuyo sa kanyang sarili. Napakabait nga pala ni Cafe kapag pinapatuyo. Hindi siya masyadong malikot. Konti lang. At inumpisahan na nga pala ni Sheena i-blower yung buhok ni Cafe. Tingnan nyo naman si Cafe, nakahiga lang siya. Gustong-gusto nga din pala ni Cafe yung ganito. At ayan nga, tumihaya pa siya. O diba, pil na pil din. At malapit na ngang matuyo si Cafe dito. Grabe ka naman, Sheena. Makabuka ka naman. At ayan nga, tapos ng patuyuan ni Sheena si Cafe. Pinagkaguluhan naman ako dito sa labas. Tingnan nyo naman si Kimchi, makatalon naman. At gustong-gusto nga pala ni Kimchi na pumasok sa loob. Hindi nga lang pwede kasi sobrang likot niya. At ayan nga si Mangto. Apaka-cute. Aroy, kawawa na naman ako kay Lati. Kagat-kagat na naman ang aking paa. Kaya bye-bye po.